Pero may narinig ako dito. Ang sabi nila, naghihinala daw ang marami na gumagamit daw ito ng computer engine. Aba, tingnan natin itong si Hans Niemann kung uubra sa dyan. Okay, tingnan na kagad natin ang ginawa ni Niemann. Magandang araw sa inyong lahat mga kamatyas. Ngayon naman ating i-analyze itong game nila Niemann and Dennis Lasabik. Ito pong si Lasabik, ang alam ko dito, pinipisak nito yung mga mamaw pagdating sa online. Ang rating niya ay 31-17. Pero may narinig ako dito. Ang sabi nila, naghihinala daw ang marami na gumagamit daw ito ng computer engine. Aba, tingnan natin itong si Hans Niemann kung uubra sa dyan. Okay, tingnan na kagad natin ang ginawa ni Niemann. Nag-E4, E5. Dito po sila sa Title Tuesday naglaban. Gyoko Piano ang pinasok. Castle. Engine move ka pala ha. C3, A6 at nag-A4. Ayan, natural na nating palagi ang nakikita. Ayan, sa setup ng Gyoko Piano. B4, Bishop E6, salubong, pang-exchange. Kinapture lang. Queen C2, Queen D7 para yung tore ihahatid sa E8 at nag-Rook B1, buwelo lang para makabreak na sa queenside attack. Nag-B5, binarahan ni Lasabik. Nag-Rook A1, bumalik si Niemann para mamaya pag-capture, meron siyang tempo, pressure sa A-file. Lumipat na sa E-file at nag-Knight B3, Bishop B6, A5 at dito pa lang nawala sa talaan ng aklat. Dahil ang bookline dito na palagi ang ginagawa, sinisimplihan lang po ng Bishop D2. Ayan, pero dito, nag-A5, Bishop A7, Bishop E6, capture at nag-Knight H5. Ayun, ilalagay yung Knight sa F4 para maka-atake na sa king side. Nag-Rook E7. Ano kaya purpose ng Rook E7? Parang ang sarap i-Rook G6 na lang no? Nag-D4, Knight F4, D5, Knight D8. Ayun, nabigyan ng bad move si Lasabik. Computer move ka pala. Yan, nababad move siya kay Niemann Dapat daw ang tira ay Knight A7. Naku po, ang hirap unawain. Saan naman iikot yan? Mahirap unawain yun Knight D8, nag-C4, C6, kumapture, good move. Capture. And nag-Rook C1. Ayun, para control the C file at hindi maka-Queen C7. Nag-F5 dito. Ayan, basag lang. Pag kinapture, syempre makukuha yung pawn D5. Nag-Knight H4. Ayun, nakabawi sila Sabik ng bad move ni Niemann. Dapat daw ang tira Knight B to D2. At halimbawa, kung ka-capture sa E4, Knight takes E4. At kung mag-Knight takes D5, may Queen B3. Oo nga pala. May pin, delikado yan. Hindi pala basta-basta nga makakapture kasi may pang-pin Pero balik tayo sa ginawa ni Niemann. Knight H4, kinapture, Queen takes E4, Rook F7, Rook C3, at nag-Queen A7. Another bad move by Lasabik. Ayan, tineret yung pawn sa F2, nag-Rook C2 depensa at nag-Rook F8 lang. Buwelo-buwelo lang dyan sa F-file. Nag-Rook D2. Another bad move by Niemann. Palitan sila ng bad move Dapat daw ang tira Knight G6. Pag kinapture, Queen takes. Kasi may bitin din doon kung mabibitin yung pawn sa F2. Kung mag-Rook F6, mag-Queen D3. At halimbawa tuluyan, Rook takes F2, then Rook C7. Grabe rin pala yung palitan, Threat yung queen, tapos babalik yung queen sa G6, mga ganon. So, lamang ang puti. Dito ang ginawa, nag-Rook D2. Rook F6, napansin nila Sabik, na-miss kasi ni Niemann yung Knight G6, nakita, naramdaman, G3, yun lang. Nag-collapse. Ang alin? Nag-collapse ang tira, baka mamaya isipin nyo, nag-collapse yung engine, Kayo talaga, G3, nag-collapse bigla. Blunderacious. Dapat daw ang tira ay Knight to F3. Balik na lamang dyan. Nakakailang, wala namang sacrifice, kasi suportado naman itong Knight, hindi mabibitin. Yan lang pala. Balik lang pala. Pero, nag G3,
Knight H5, hindi rin napansin dito nila Sabik ang malakas na tira. Can you spot it, mga kamatsas? Ano kaya yung na-miss dito nila Sabik? Maganda yun eh. Sa ilang sandali lang, tutuloy kagad natin. Start. Maraming salamat sa inyong mga effort and kaganda. Congrats sa nakakita ng Queen D7. Ayun, naitira ko yung kanina pa. So, Queen D7 ang na-miss dito ni Lazabic. Threatening Queen takes H3. May ganyan na pala. Na kapag kinapture yung knight, rook takes F4. O, kuha din yung knight eh. Pag nag-Queen G6, rook takes H4. O, di ba? Ah, wala. Ano na yan? Exposed na yung white king yan. O, balik tayo. Pero nag-knight H5 sila Sabik, knight F3, nagkaka-brand X na. Sa bagay, wala na rin po kasing gaanong oras eh. Ang ginawa, ang dapat daw ay F3. Yan ang ginawa ng computer engine. So F3 lang, equalize. Equal. Pero nag-knight F3, knight F7, another missed move, rook 6, F7 daw. Ah, para yung knight ilalagay sa F6. Para makick yung queen sa E4. Pero nag-knight F7, H4. Ayan, tamang duda si Niemann. Baka mamaya lulundag dyan at mawala yung pinangaharang sa F2. Nag-queen D7. Ayun na, wala na po. Puro bad move na tira. Dapat daw ang tira ay knight to H8. Going to G6. Okay, yan ang mga palitan. Pero balik tayo. Nag-queen D7, rook C2, knight H8, nakita yung maneuver, oh. Yun, malakas yan, oh. Knight D2 at dito, nakita na, pinakawalan na po ang brilliant move ni Lazabic. Pakiguess nyo ulit, puzzle number 2, sa ilang sandali lang, tutuloy kagad natin. Start. Ayan, okay, nakondisyon na ang makina. Knight F4. Ang lakas. Ang threat ay Queen H3. Naku po, mga ngalikotasios. Kinapture, rook takes F4, Queen E1, and Knight G6. Akalain nyo, silent move, oh. Parang wala lang, pero pag Knight G6, hahatawin ng capture ng H4, dun palang mararamdaman ang paparating. O, kaya nagdududa yung mga tao dito. May mga silent move. Ayan, no, daming paparating, no? Nag-Queen G1. Ayun, blunderacious ng tuluyan. Dapat daw po tira ay King H1. Naku po, sino ba naman makakita niyan? Para pag chumek gaganon. Ang hirap makita. Nakakatakot naman yung King H1. Queen G1 ang ginawa. Queen F5. Rook C7. Rook G4. Queen F1. Knight takes H4. Naku po, walang magawa ang extra piece ni Niemann. Hindi umubra ang kanyang makina. Capture. Teka muna mga kamatyas, pag chumek, pagkakainin lang, ano? Oo. Halimbawa, chumek dyan, kasi ang idea ko, lilipad sana yung queen, pero ganito na pala gagawin. Ayan. Pero lamang pa rin ang black, pwede pa rin, may E4. Winning na rin ang black dito. Pero ang ginawa, knight takes, capture, check muna, king H1, saka kinapture. Medyo mabait pa kasi binalik yung isang pyesa, yun lang. Salbahe na. Mag-rook H5. O, obligado mag-rook C3 pang tatakip sa threatening matchas. Simpleng buhay. Sinimple na lang, ano. Ni rook and pawn ending na lang. Yun nga lang. Ingat. Diba? Ingat. So, 2 pawns. Pero rook and pawn ending. So, hindi pa rin madali kasi rook and pawn ending yan eh. Marami pa rin mga drawish pagka rook and pawn. Yan. Yung nga lang, 2 pawn kasi lamang eh. Tapos wala na ring oras si Niemann. Mahirap na ring i-drive ito. Pero buo pa rin ang pag-asa. Yun, nag-sacrifice pa nga eh. Buo pa rin ang pag-asa ni Niemann. Habol! 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 Oh, gumanon pa. Matches na eh. Oh. Pero dahil dying seconds na rin eh. Yan ang ginawa ni Lazabic. At nag-resign po si Niemann. Aba! Mas matindi makina ni Lazabic ha. Marami kasi nagsasabi mga kamatyas
Yung Dennis Lasabik na yan, dami naghihinala daw na nagko-computer engine yan pagdating sa online. Actually, nung nakaraang Title Tuesday, siya nga nag-champion eh. Hindi naman ako close ni chess.com ang account niya para masabing nag-engine. Ano ba talaga? Ano sa palagay nyo mga kamatsas? Sa mga nababalita ay meron ba silang sapat na basihan sa kanilang hinala na itong Lasabik na ito nagko-computer engine daw? Or sa palagay nyong very talented lang talaga yung bata na yan at talagang isa rin po sa pausbong na later on magiging super mamaw din, top 10 elite sa buong mundo. Sige po, comment down below mga kamatsas ha. Usap tayo, wag lang po tayo mag-aaway. Maraming salamat. At sa mga hindi pa po nakakapag-subscribe sa channel na ito, subscribe na kayo. At subscribe din kayo, mag-follow sa ating Facebook page Kamatsas dahil araw-araw po tayo may mga pinopost na interesting videos doon. Maraming salamat. Magkita-kita pa tayo sa mga susunod pang videos.